Maraming salamat po unang-una sa ating Panginoon na binigyan po ako ng pagkakataon na makapagbahagi ng kanyang salita dito. Ayun, bilis ng tibok ng puso ko. Sige nga po, bago ang lahat tayo po ay samahan niyo po ako sa panalangin. Ay, panalangin po natin ang kanyang salita ngayon. Samahan niyo po ako. Please intercede with me. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, Jesus, hallelujah. Hallelujah, Holy Spirit. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord God. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord, for this opportunity, O God. Thank you for this life, Panginoon, that you have given me, Panginoon. Lord, thank you, Panginoon, sa pagkakataon na ito, Panginoon, na ako po, Panginoon, ay inyong gagamitin, Panginoon, upang magbahagi ng inyong makapangyarihang salita, O Lord. Lord, maraming salamat po, Panginoon. Lord, I pray, Panginoon, pakasamahan niyo po ako, Panginoon. Balutin niyo po ako ng inyong presensya, O God. Lord, bless your message, Panginoon. Hindi nawa po ako ang makita, but kayo ang makita at maranasan ng bawat isa, Panginoon. Lord, we praise you, we worship you, and we are declaring victory, overflowing anointing, Panginoon, sa inyong mensahe. Maraming salamat po, Panginoon, sa oras na ito. Patuloy, Panginoon, na ikaw ay dinadakila namin, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Ayan, medyo nagkalma na. Ayan, maraming salamat sa Lord. Face ID. Ayan, sorry. Open ko lang. Ayan, excited na ba ang lahat? Ala, bigla na wala. Thank you so much. Last weeks na nagdaan, no, pinag-usapan natin yung overflowing nung simula pa lang hanggang ngayon yung last na topic about overflowing. And I praise the Lord na actually this topic about anointing, it is one of my prayer requests. Actually, alam to ng nasa women's one of my supernatural prayer is to receive this anointing. I always pray to the Lord to become a vessel of His anointing. And this is an answered prayer. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Naalala ko nung last Sunday, yung isang kapatiran natin na sabi niya sa akin, ikaw na next. Sabi ko, bro, kinakabahan ako kasi sabi niya, nakaka-mental block pag nandito sa harapan. Totoo po ba? Mental block pag nandito sa harapan, lahat ng binasa mo, pagdating mo sa harapan, parang, asa na yun? And ang sabi niya, that's when the Holy Spirit will move upon you. Praise the Lord. Ano man po yung mga revelasyon ng Panginoon sa mga oras na to. Talagang, kasi nai-excite din po ako Kasi kaya siguro ako kinakabahan na parang hindi mapakali. Gusto ko sabihin sa sarili ko, kumalma ka. Because honestly, may kanta ka. Because honestly, nung binabasa ko po yung topic na to, hirap akong ikalma yung sarili ko. Sobrang powerful ng anointing ng Panginoon. Hindi mo mapigilan yung luha mo tuwing mababasa mo yung salita ng Panginoon. And sobrang blessed, sobrang pasalamat sa Panginoon. Naisa ako sa gagamitin niya to share His word about overflowing anointing. Amen. And our topic for today, class, is overflowing anointing. Handa na ba ang lahat na makaranas ng nag-uumapaw na anointing ng Panginoon? Amen. Excited na din ako. Ayan, sabi po sa Psalms chapter 23, verse 5, you anoint my head with oil. My cup runs over. Amen. Sino dito yung nakahanda na yung vessel? Nakahanda na yung cup? Nakahanda nang ipa-overflow sa Panginoon? Sa next slide, sabi doon, what is anointing? Anointing is the empowerment of the Holy Spirit for a purpose. Sabi mo sa katabi mo dyan, may purpose ka, kapatid. May purpose ka. Wala kang katabi, sabi mo sa sarili mo, may purpose ako. May purpose ako. Amen?
And also dun sa biblical time, sa mga Old Testament time, sa biblical, doon naman pinakita yung anointing of oil. Doon pinakita yung anointed kings, prophets, priests. Yun ay sign of consecration or declaration that they are anointed, they are chosen people of God. And in our times, in 1 John verse 2 to 20, sabi doon, but you have an anointing from the Holy One, and all of you know the truth. Again, you have an anointing from the Holy One, and all of you know the truth. Let's declare, I have the anointing. I have the anointing. I have the anointing. Hallelujah. The anointing is not just for us. It is meant to overflow. It is meant to overflow to others. Tingnan mo yung katabi mo. Nag-uumapaw yan. Nag-uumapaw ang anointing yan. Sabihin mo sa katabi mo, share mo naman yan. Share mo yan. Wag naman sa'yo lang. Share mo yan. Nag-uumapaw ang anointing ng katabi mo na yan. Hallelujah. Next slide, the source of anointing. Sabi sa Luke chapter 4 verse 18, the Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me. Amen. I will read the whole verse. Sabi doon, sa Luke chapter 4 verse 18, the Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me. To what? To preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives and recovery of sight to the blind. Sino mga bulag dito? Bulag sa sitwasyon, bulag sa problema, bulag sa pag-ibig, and to set at liberty those who are oppressed. If you have the anointing, kung bulag ka man, makakakita ka. Hindi matatakpan ng sitwasyon na yan, hindi ka bubulagin ng sitwasyon na hindi mo makita yung kadakilaan ng ating Panginoon. Amen? Praise the Lord. Jesus is the anointed one. Amen? Jesus is the anointed one. Let's say it. Let's declare it. Jesus is the anointed one. Amen. Jesus is the anointed one. And we can only access His anointing by abiding in Him. The question is, are we abiding in the Lord Jesus Christ? Abiding, nananatili. Nananatili ba tayo sa Panginoon? Hallelujah. Hallelujah. When I was praying about anointing, na-remind ako nito. Nagpe-pray ka ng anointing, tapos question, lagi ka bang nakikipag-usap sa Panginoon? Baka pag Sunday lang. Ang daming rebuke sa akin ng Panginoon. Nagbabasa ka ba sa umaga? Kinakausap mo ba siya? Lord, late na po ako. Kailangan ko na pumasok. Kausapin kita sa subway. May mga ganon. Sorry, Lord. We have to continue to abide in Him to have this access of anointing because He is the source of anointing. Amen? Amen. Anointing comes from intimacy, not striving. Hindi siya pinipilit. Hindi mo pwedeng sabihin, anointed ka. Uy, anointed ako. Sabi ni anointed ako. Anointed na ako. Pero wala ka naman palang relasyon sa ating Lord. You cannot claim anointing at hindi yan makikita ng mga tao sa'yo because you know to yourself kung meron ka nito or wala because it comes from the intimacy with the Lord. Amen? Amen. Hallelujah. Hallelujah. Sino ditong may mga naging jowa? Ay, may lahat. May jowa. May mga partner, asawa, o friend, yung close friends mo, best friend mo. If hindi mo naman siya kinakausap palagi, if hindi naman kayo lagi nagkikita, wala yung intimacy dun bilang magkarelasyon, di ba? Kung magkita man kayo, parang, hi, pilit lang. Uy, kamusta ka na? Pero wala naman kayong deep relationship. Parang striving lang siya. Anointing comes from intimacy, not striving. And may naalala lang ako. Inisip ko nakaraan, isi-share ko ba ito? Kasi baka mahaba. Ano na ba?
Hindi naman. Siguro iksian na lang natin and praise the Lord. Naalala ko lang before, sino na dito nakadalo po ng mga anointing of oil, mga, yung isang malaking lugar, tas merong anointing na, amen, altar call na sinasabi, ayan. And dun yung sinasabi na magpipila ka, tas a-anoint ka. Naalala ko lang po, nung pinag-aaralan ko kasi siya, naalala ko lang kung gaano ako nanginginig kapag yung time na ng altar call. Hindi po ako pumipila sa harap, hindi po ako pumupunta. Nakikita ko yung crowd. They are all shouting, crying, tapos lahat ng pastors nasa harap, praying for each and everyone. And I remember myself na humahagulgol na. Hindi ko alam kung bakit. I felt so overwhelmed na parang ano tong lugar na to, kasi hindi po ako lumaki sa ganun eh. Lumaki po ako sa evangelical, yung yung hymnals ba, hindi yung talagang ganun, yung powerful na worship. Nasa lang po kami, solemn. Then nung nakita ko po yung mga full gospel doon na, sobra yung pag-praise, sobra yung pag-worship, talagang may hagulgol. And that moment po, iyak ako ng iyak, hindi ko alam anong gagawin ko. Ayokong pumunta doon kasi feeling ko para akong magko-collapse, and ayoko mag-collapse kasi nakikita ko lahat nagko-collapse. And honestly, that moment, I can sense sino yung totoo and hindi. Because that moment, may taong madadala ka lang sa sitwasyon. And merong tao na talagang kinatagpo ng Panginoon. Ang ganda nung linyahan na yun. Panoorin ko ulit to. Na-amaze. And then nga po, ayoko pumunta sa harap. Ang ginawa ko, lumabas ako, iyak ako na iyak kasi nanginginig na ako kasi anong nangyayari. I felt so scared, overwhelmed, na parang hindi ko maintindihan. Tumakbo ako palabas, and one of the ushers is my friend na umiiyak na din. Everyone was crying that time. Hinila niya ako, dinala niya ako sa harapan. Sabi ko, ayoko, nanginginig ako kasi iba yung nararamdaman ko na hindi ko ma-explain. Dinala niya ako sa harapan, and then meron dun isang young pastor na lumapit sa akin. Hindi po si Sam. Young pastor na lumapit sa akin. Mukha kasi siyang young. Tapos, hindi naman ako napoposes na gano'n, hindi naman ako yung parang may masamang espiritu ba, gano'n. Pero umiiyak lang ako na sobrang hindi ko maintindihan, hindi ko ma-explain. Lumapit po sa akin yung young pastor na yun. And hinawakan niya yung dalawang mukha ko. Ginanon niya yung dalawang mukha ko. At sinigawan niya ako ng, come out, come out. Tapos napahan ako, hindi po, gano'n ako. I mean, hindi naman ako napoposes. Naiiyak ako na hindi ko maintindihan, na na-overwhelmed. And then, nakita ni Sam, sinabi niya lang na, hindi po yan, wag niyo pong ganyanin, sinabi niya. Yun yung naalala ko. That was long time ago. And then, dinala ko dun sa harapan ng pastora, nung nag-host ng pinakamalaking event. Sabi niya, ano bang problema? Hindi ko lang po talaga maintindihan. I just don't know. I can't help but cry and cry and cry. And I remember dito, anointing comes from intimacy, not striving. Hindi para i-point out yung pastor na yon. But I sense that not because you are sinabihan ka anointed, pwede ka nang come out, cast out demons. It should be from the Lord. Hindi pwedeng basta ka na lang gagawa ng isang bagay because you thought you're anointed. Hallelujah. I don't want to offend anyone kahit sa mga nakikinig, but praise the Lord for reminding me that it all comes from intimacy. Hindi siya ipipilit, hindi mo siya ipupush. It comes from intimacy and it will come naturally. Amen? Sabi dito sa illustration, para tayong sponge.
Sino dito naguhugas ng pinggan? O, sino dito masipag? O yung sponge lang, mga sponge. Di ba pag yung bagong sponge, pag nilubog mo yan sa tubig, sa lalagyan na may tubig, ma-absorb niya lahat ng tubig, di ba? Na-absorb niya. Parang tayo din, when we soak ourselves into the presence of God, marireceive natin yung power ng Panginoon. Amen? Ano dapat natin gawin? Lagi nating isokin sarili natin sa Panginoon. Talagang i-dip pa natin yung sarili natin sa presensya ng Panginoon. Amen? Amen. Sa next slide po, sabi naman doon, characteristics of overflowing anointing. Ayan, ano po yung mga character ng overflowing anointing? Paano ko ba masasabi na ito na yung overflowing anointing? First, sabi doon, it is noticeable. It is noticeable. Mapapansin mo, tignan mo yung katabi mo. Di ba? Pansin mo, di ba halata? Nakikita mo yung anointing sa anointed yan. Mararamdaman mo yan. Others can sense God's presence in you. Makita mo pa lang siya papasok ng pinto, yung presensya ng Panginoon, ramdam mo na sa taong yun. Amen? Maririnig mo pa lang siyang magsalita, yung presensya ng Lord. Hindi yung taong yun pero yung presensya ng Lord, yung makikita at mararamdaman mo sa taong yun. Hawakan mo yung katabi mo. Di ba? Nag-overflow. Nararamdaman mo yung presence ng Lord. Uy, may nangingi. Nag-overflow. Next, it blesses others. Your life brings healing and encouragement. Amen? And I would like to grab this opportunity to give thanks and thank everyone because kaming pamilya talaga, blessed kami. Simula nung dumating kami dito. Mula sa pamilya ng ating Pastor Chris, hanggang sa pamilya nila siya, sa pamilya ng pamilya Viernes, Isibido, mga Gimpo brothers, and everyone po, lahat, hindi ko man kayo mabanggit lahat, everyone talagang nabibless po kami tuwing nakikita namin to si brother. Si brother nagpapaiyak ng grabe nakaka-bless yung mga worship lead, yung ating kapatid. Kaka-bless ng mga back up. Honestly talaga, bawat isa po nagluluto, lahat, sobra po kaming nabibless. And yung balik din sa amin, pag may magsasabi na, nakaka-bless yung family nyo. Isip ko, yung iyak kami ng iyak, na-bless sila. Na-bless sila sa pag-iyak. Pero praise the Lord because that's answered prayer for us. Kasi isa din po sa mga panalangin namin. Lord, may this family become a blessing sa lahat ng mga taong nasa paligid namin. Hindi man financially, pero darating tayo dyan. Prayer din po namin yun. In Jesus' name. Amen. And next, it multiplies. It multiplies. In John 7, verse 38, doon sinabi yung rivers of living water. Basahin ko po yung buong verse sa John chapter 7, verse 38. He who believes in me, as the scripture has said, out of his heart will flow rivers of living water. Are we believing in Jesus Christ? Amen. And the rivers of flowing water, the rivers of living water is flowing from you to others. Nagmumultiply siya. Yung anointing mo, nag-flow yan sa katabi mo. And yung katabi mo na yan, mag-flow pa yan sa mga katabi niya. At yung mga katabi niya, mag-flow pa sa iba. It multiplies. Amen? Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Grabe ka, Lord. Grabe, Lord, ang mensahe mo. And it breaks yokes. Anong yokes? Mga pabigat. Sino dito pabigat? Mabigat lang. Hindi ako. Hindi nakatingin ako dun sa rice cooker. Mabigat yung rice cooker. Ayan. Lahat dito ng may kabigatan. Lahat actually dito may kabigatan. Ano po? May mga bagay na nagpapabigat sa atin, pero kinikerry yun ng Panginoon. Sabi sa Isaiah 10 verse 27, the yoke shall be destroyed because of the anointing. Buong verse niya, it shall come to pass in that day that his burden will be taken away from your shoulder, and his yoke from your neck, and the yoke will be destroyed of the anointing of oil. Nabanggit to kanina sa ating worship, right? Praise the Lord.
When you have this anointing, it will break any kind of yokes. May hatred ka pa ba? Mabigat? Pag nakikita mo yung dati mong close friend o yung ex mo, ang bigat. Ayoko siya makita. Ito na yung bahay mo. Tapos nakita mo yung ex mo, liko ka. Pagdating mo sa bahay mo, gabi na. Ang layo nang narating mo, makaiwas ka lang dun sa... Di ba? Ang iba, pabigat yung mga ganun, hatred, ano pa, mga jealousy, worries. Ayun, naalala ko yung overflowing peace, worries, mga ano pa ba nagpapabigat sa atin. When you have the anointing, mawawala lahat yan. Amen? Ibi-break yan ng Panginoon. That's why we have to pray. Isama natin yan sa listahan natin. Anointing from the Lord. Amen? Amen? Praise the Lord. Next slide, sabi doon, hindrances to overflow. Overflowing na eh. May pumipigil pa. Ano kaya yung mga pumipigil na yun? Sabi doon, sin or unrepented disobedience. Iningi ko na po ng tawad lahat sa Panginoon. Sabi doon, pinatawad ka na ng Lord kahapon, ngayon, at bukas. It is a reminder na not because we are living in grace, we can do whatever we want because we have this free will. We always have to let ourselves to be guided sa ating salita ng Panginoon. Amen? And every day, that's why when we pray, we always ask the Lord to purify our hearts because we don't have a perfect heart. Nandito pa rin tayo sa mundong ito at magkakamali ka sa ayaw mo at sa gusto. Kahit gaano ka kaingat. Because tao lang tayo and we need God to guide us, to guard our heart, to protect us from every gagawin ng kaaway. We need God. And we need to always ask God for forgiveness, for purifying our hearts. Because what? It clogs the flow of the anointing. Apaw na eh. Hindi pa makaapaw kasi may pumipigil pala sa paligid. May barado pala. Next, sabi doon, pride. So dito pride. Ako lang, tayo na lang mag-usap. Ako lang pride. Isa sa mga panalangin ko talaga is matanggal ang pride totally. Because as a human being, gawan ka ng masama, kaya mo naman patawarin, pero merong kirot sa puso mo, bakit mo ginawa sa akin? Because we still have this pride na, tao ako, hindi ako ganun para ganunin mo lang, right? Ito yung mga na-achieve ko, pero para akong hindi tinatratong ganito. That's pride. And pinakamalala, ilang beses tayo mag-pray sa isang araw? Isang beses lang? That's pride. Dumedepende na tayo sa sarili natin. Rebuke to sa akin ng Panginoon every time I say, wala na po akong time, sobrang busy sa work. And I pray na mawala itong pride na to totally and mag-depend lang po tayo sa Panginoon. Amen? Sabi naman, yung next naman sabi, neglect of intimacy with God. Anointing fades. Parang yung kaninang sinampol ko lang, no? Pag hindi ka nag-reply dun sa jowa mo, sa partner mo, o sa friend mo, as a friend, medyo okay pa eh. Pero dun sa someone na talagang close na close, hindi mo replyan yun ng isang buong araw. Hindi ka nakapag-good night. Gaaway na yan. Away na. Nape-fell out of love. Ay, hindi na ako mahalaga, di na ako kinakausap nito. Parang, wala na, unti-unti nang na-fell out of love. Nag-fade na yung love. May nakaranas mo, lahat nakaranas na. Ay, naranasan mo. Muntik na. Ni-restore ng Lord. Praise the Lord. Pasalamatan mo si Lord. Aba, nag-share pa ng love. Neglect of intimacy, anointing fades. Huwag nating hayaan na mag-fade yung anointing natin. Dahil lang sa
hindi na tayo nakakapag-pray, nakakapagbasa, nakakapag-meditate. Amen? Amen. There's a reminder, don't function on yesterday's oil. Stay filled and fresh. Don't try to function on yesterday's oil. Stay filled and fresh. Sabi sa Lamentations chapter 3, they're new every morning. Gustong kumanta. New every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Ba't naman po ako pinakanta, Lord? Sabihin ko lang naman Lamentation chapter 3, di ba? New every morning. New every morning. Yung anak mo na tinimplahan mo ng gatas kahapon, papainom mo pa ba yan sa kanya ngayon? Kahapon, panis na yun. Yung kape na natimpla mo kahapon, gusto mo pa bang inumin yun? Wala na. Sayang. Ay, sayang. Mag-function tayo ng bagong oil every day. Let's pray to the Lord, new anointing, fresh anointing every day. Amen? Wag natin na-anoint na ako ng isang araw, nung last Sunday. Okay na ako buong week. No. Let's pray for it every day. Amen? Receive anointing every day sa ating Panginoon. Amen? Amen. Sa next slide, sabi doon, exciting. Living in overflow. Ayan, namumuhay na tayo na nag-uumapaw. Living in overflow. Paano? Let's watch this. Let's see. Sabi doon, spend time daily in word and prayer. That's where oil is poured. Amen? Lahat dito talaga nagdarasal. Amen? Lahat dito nagbabasa ng salita ng Panginoon. Amen? And you are living in overflow. Sabi mo sa sarili mo, I am living in overflow for God's glory. Amen. Hallelujah. You are already living in overflow. Worship deeply. God inhabits our praise. Worship deeply and often. Lagi-lagi. Hindi yung Sunday lang, worship na, makakasing na ako, makakapagtaas na ako ng aking kamay, makakasama ko na yung mga kapatiran ko, ang ganda ng paawit ni bro, ganda ng musika. But hindi lang every Sunday. We worship daily. Every time. We give praise, we worship our Lord every time. Amen? And we are doing that. Amen? We are living now in overflow. Amen. Next, be a vessel. Be a vessel. Pray for others, speak life. This is one of my prayer requests sa Panginoon. May one of the supernatural. Nilagay ko siya supernatural talaga. But I am claiming it in Jesus' name. Be a vessel. Sabihin nga natin, I am a vessel. I am a vessel. Ayan, we pray for others. We always bless others because the blessing of the Lord is overflowing in us. Amen? Amen. Oh, we are living truly in overflow. Amen. Stay humble and dependent. Amen. Maging depende tayo sa Panginoon. Lagi natin ipagdasal na yung heart natin ay laging magpakumbaba sa Panginoon. At huwag tayong magdepende sa kakayahan natin. Magdepende tayo sa kakayahan ng Panginoon. Anong sabi nung last na topic natin? Beauty in emptiness. I-empty natin yung sarili natin. Because the more we are empty, the more oil is pouring out sa atin. Amen? Nakadepende na tayo sa Panginoon. Amen? Amen. Grabe yung living in overflow, and praise the Lord because we are really living in overflow anointing. Amen. May next pa ba yun? Sabi dito sa 2 Corinthians chapter 1 verse 22. Yes, yung conclusion. Now it is God who makes both us and you stand firm in Christ. He anointed us. He set his seal of ownership on us and put his spirit in our hearts. Hold your heart. Ramdamin mo. You are receiving the anointing. Sabihin natin, I receive the anointing. I receive the anointing.
Lord Jesus Christ, we receive the anointing. We receive the anointing. Hallelujah. Hallelujah. God makes us stand firm in Christ. He anointed us. Amen? Do you feel it? I can feel it to everyone. Amen. You are already anointed, but God wants you to overflow. Are you ready to overflow? Amen. Amen. Hallelujah. When your cup overflows, others are refreshed, healed, and drawn to Jesus Christ. Hawakan mo ulit yung katabi mo. The anointing of Jesus Christ is overflowing. You are already anointed. Amen. Hallelujah. The anointing is overflowing in this place. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. So my question is, are you living with just enough? Or walking in overflow? It is a self question. Self-check sa atin po. Nabubuhay na ba tayo na yun lang? O yung lakad natin, nag-overflow na sino mang makasalubong natin, nararamdaman yung blessing ng Panginoon. Amen? Sa mga oras na to, let us open our hearts. Let us receive the anointing. And let us make this anointing overflow in us. Hallelujah. Hallelujah. Kausapin natin ang Panginoon. Kausapin natin ang Panginoon that tayo ay mabigyan, tayo ay mapagkalooban ng nag-uumapaw na anointing. Hallelujah. Hallelujah. That this anointing is not just for us. This anointing should overflow everywhere. This anointing should overflow sa lahat ng nakakasalamuhan natin. Hallelujah, oh God. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord God. We praise you, we worship you, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Fall on me now. Praise the name of Jesus. Let your anointing flow in this place. Hallelujah, oh God. Thank you, Jesus. You are receiving the anointing now. Huwag mo lang pigilan. You have this anointing already. Let it overflow. Share it with others. Pray for each and everyone. Sino man yung nasa tabi mo ngayon, ipagdasal mo. Hawakan mo. Declare life. Speak life to that person. Ano man yung nasa puso mo ngayon, idalangin mo sa Panginoon. Walang imposible sa Diyos. Hallelujah. I love you, Holy Spirit. Hallelujah. Oh, Holy Spirit, malaya ka pong gumalaw. Malaya ka pong Panginoon sa lugar nito, Lord Jesus. Overflow the anointing in this place, oh God. Hallelujah. Hallelujah, oh Jesus. Lahat po kami, Panginoon, we are praying for the overflowing anointing, oh God. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, for pouring your anointing to us, oh God. Maraming salamat po, Panginoon, Lord. Patuloy na i-open mo po yung puso namin, Panginoon. Whatever na nagpapabigat sa amin, Lord. Wasakin mo to ng inyong anointing in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. We praise you, Panginoon. We praise you. Maraming salamat, Panginoon, sa mga oras na ito, oh God. Maraming salamat, Panginoon, for this overflowing anointing into this place, oh God. Thank you, Jesus, for pouring out anointing to each and every one of us. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, oh God. Overflowing anointing for each and every one, oh God. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Ikaw lang ang Panginoon. Magdepende kami sa iyo, oh Diyos. Hallelujah. Thank you, Jesus. We praise you. We worship you, Panginoon. Maraming
Jesus. Hallelujah. 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 We praise you, God. Thank you, Jesus.